Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video, okay? Itong reaction video na bibigyan natin ng reaction. Ito galing kay Good News Philippines, okay? Ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction ay yung Iran S-300 air defense wasak sa Israel. Israel F-35 missile. O, tingnan mo Tignan nyo yung air defense ng Iran na S-300 walang panama pala sa sa Israel F-35 na missile. Depensa ng Iran mahina talaga, nalusutan. Ibig sabihin mahina talaga tong Iran na to. Mga nagpapanggap lang na matapang pero mahina naman mga depensa, yung mga military hardware nila. So, okay, bibigyan natin ng ng reaction So, okay. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? So, umpisa na natin, okay? Matapos itanggi ng Iran na nakapasok ang misal na inilunsad ng isang eroplanong mandirigma ng Israel sa kanilang teritoryo, agad na naglabasan sa social media ang patunay na naging matagumpay ang Israel sa kanilang pag-atake sa Iran ayon sa isinagawang investigasyon ng mga open source at kumpirmasyon mula mismo sa opisyal ng Amerika. Ang ginawang pag-atake ng Israel sa isang Iranian airbase sa Isfahan ay tinamaan ang pinaka-critical na air defense system ng Iran. Tinamaan ang isang S-300 strategic surface-to-air missile battery na siya sanang magpoprotekta sa nasabing airbase. Noong ika-15 mahina talaga air defense ng Iran, no? Talaga nagpapanggap lang talaga sila na malalakas yung kumbaga puro yabang lang pala. Puro yung iyayabang lang pala to ng mga Iran, no? Samantalang yung mga gamit nila yung mga palpak. Abril, makikita sa kuha ng satellite na nakapalibot ang mga sistema ng S-300 air defense system. Pero ayon sa larawang kuha mismo sa satellite noong ika-19 ng Abril taong kasalukuyan, dito na makikita ang pagkakaiba. May tinamaan dito at nawala na ang iba't ibang sistema ng naturang S-300 air defense system ng Iran. Dagdag pa ng isang opisyal na nakipag-usap sa isang pahayagan, sinira ng Israel missile ang Iranian air defense system nang hindi man lang ito nadedetect. Ganyan ka-advanced, high-tech at kalakas ang mga teknolohiya. Okay, tanaw mo ayan Hindi na detect ng Iran air defense Pumasok na nga sa kanila yung jet fighter ng Israel. Di pa nila alam. Ibig sabihin palpak tong mga itong mga Iran air defense nila, mga puro yabang lang pala. Teknolohiyang meron ang Israel at Amerika. Sa wakas, dumating na sa bansang unang batch ng mga BrahMos supersonic cruise missile na binili ng Pilipinas sa India. Ayon sa mga larawan at video, kumpirmadong isinakay ang mga ito sa isang C-17 Globemaster III ng Indian Air Force. Dagdag pa dito mga kabayan, kung nagtataka kayo bakit missile at missile launcher lamang ang dumating at nasaan na ang ibang ground-based system nito, ayon sa source, ang ibang sistema nito ay na-deliver na ng mas maaga ng taong ito. Wow, ayan mayroon na tayong mayroon na tayong pinakamalakas na missile sa buong mundo, yung supersonic missile na galing India, BrahMos supersonic missile. So pwede natin to, no? Pwede gamitan ng ating armed forces sa mga Chekwa, no, na sa Chekwang nang hihimasok sa ating teritoryo. Palulubugin nito. Kaya nitong palubugin ng mga barko ng ng China sa West Philippine Sea. Ayan, ang ganda, Ang ganda ng binili, no? Mahal siguro 'yan. Ayan, wow, ganda. Sana nga maraming binili ang ating gobyerno, no. Para naman kasi maraming kalaban O syempre kailangan ng maraming missile.
Nagbigay pugay naman ang Prime Minister ng India sa kanilang tagumpay sa pag-deliver ng unang batch ng pinakamalakas na missile system ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang BrahMos Supersonic Cruise Missile. ब्रह्मोस मिसाइल को भी Ayun binili pala natin ng ating gobyerno yung BrahMos missile. Gawa pala ng India yan. Okay yan ang gawa ng mga India, no? Minsan okay yan kasi nakasama ko na minsan ng ang mga Indiano sa Saudi. Pero siguro naman okay naman yung BrahMos missile, no? So okay yan. Okay rin naman magtrabaho yung mga Indian, yung mga nakasama ko sa sa Saudi. एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए Okay, no? सप्लाई के लिए Ganyan delivery sila के लिए magsalita. थोड़ी देर में चल पड़ेगा। Oh, yan, oh. Pero okay इस yan, मिसाइल mababait का yan. पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। Malaki ang maitutulong ng mga BrahMos missile system sa depensa ng Pilipinas dahil isa ito sa itinuturing na pinakamabilis na cruise missile sa mundo. Itinuturing ng India na ito ay isang game changer sa kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang pagkakaroon nito ay magbibigay ng kakayahan sa Pilipinas upang labanan at depensahan ang patuloy na pagiging maagresibo ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayan, oh, tignan nyo, oh. Napakabilis, oh. Supersonic missile talaga, galing ng India. Mas mapapalakas ng Pilipinas ang depensa nito sa mga baybaying lugar. Ayon sa National Security Council, ang BrahMos missile ay kayang tamaan ng target kapag ang mga banta ay pumasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8. Wow, ah. Ano ibig sabihin nun? Mach 2.8? Ang Wow. ibig pong sabihin, almost thrice the speed of sound, no? Which is Habang nagsasalita tayo, nandun na siya. Yun na yun. 3,400 kilometers per hour. Oh, No? wow. At ang gagamit po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. So magkakaroon na po tayo ng 3 batteries ng cruise missiles na ito, and this is part of Horizon 2 of the AFP modernization program. This is the first export of India of this Okay. particular missile. So we're Oh, yan, ah. Oy, tayo pa lang pala una nakabili, no, ng BrahMos missile. So, okay pala yan. Pero okay daw yan, eh. Sabi daw, gawa ng pinagsanib ng India and Russia yung component niyan. Walang natin, ah. Sige, diretso pa natin. Alam mo, kami po sa security sector, in particular our Armed Forces of the Philippines, we're very excited kasi this means na we have 3 batteries na pwede nating ilagay in strategic locations of the country kung sakasakaling may gustong lumusob sa atin. Wag naman po sana. Sakasakali lang, you know, Oh. ang tawag po dyan ay credible defense posture. Okay. This sends a signal to the world that we have enough assets to protect our country and ensure the territorial integrity of the Philippines. Yung Horizon 2, yung Wow, ah. Horizon 3 natin ay Ganda, rini-adjust natin ng Department of National Defense para nga makatutok tayo sa territorial defense. So, mga kababayan, yun atin pong shore-based anti-ship missile system, ang BrahMos, ay within this first quarter of 2024 ay will be fully delivered by the Indian government. Mga Chinese student na dumagsa sa Cagayan at Tugigaraw, Okay, no? Okay pala yung mga yung mga BrahMos missile, no? Talagang pagka-deliver, pwede nang gamitin. Pwede nang i-gamitin, pag-practice yan ng mga Chinese Coast Guard. kuha ng mga master degree, ngunit hindi naman sila nakakapagsalita ng Ingles. Ano kaya ang pakay namang ito sa Pilipinas? Napansin nyo rin ba yung biglang Oo nga, itong mga Chinese naman ito, no? Grabe, no? Mga kagaguhan naman tong ginagawa naman nito, lagi mga Chinese na to, no? Hindi na mag-graduate to, hindi naman English, bachelor o ano pa, mga matataas sa sa school, pero di na marunong mag-English. Ano ba 'yan? dami ng populasyon ng mga Chinese students, particular sa Cagayan, sa Tugigaraw? Yes, maliwanag yan. Napakadami sila dito. And what is surprising is that they all claim
to be enrolled in the graduate schools of some universities. Okay. Nako. Wala sila dito sa Grabe, oh. Cagayan State University. Hindi namin sila tinatanggap. Pero there are some universities that accept them at ang nakapagtataka, Igan and Lala, is that they claim to be taking graduate studies but they cannot speak English. So they bring Oo nga, no, grabe naman to, no? Nakaka-graduate, hindi man lamang, hindi naman makapagsalita ng English. Ano ba yan? Puro kalokohan naman yan. Pati yung mga universidad dyan sa Cagayan. Oy, gumising nga kayo. translators along with them. And then the other disturbing phenomenon is that pag nagre-renta sila ng isang bahay or even a hotel, they rent our hotel, they offer to rent it for long periods, like 5 years. Oh. Pero ayaw ng mga hotel owners. So, but and the other thing is, they are not only in Cagayan, no. According to our parish priests, who are in our northwestern parishes, so adjacent talaga to the West Philippine Sea. Laban Pinas. Ayan tingnan nyo naman nakakapagtaka nga na, no? 'Di ba? Magtataka ka naman, no? Ang dami naman. Ang yaman-yaman ng mga Chinese sa kanilang bansa, dito sila nagsisiaral. Ibig sabihin, meron silang pakay dito, no? Kaya dapat maobserbahan talaga ng ating gobyerno yan, no? O kaya policy na yan. Tapos gagraduate, di marunong mang English. Ano pa yun, pinakamataas na bachelor na sa university, Naku, puro makalokohan yan. Kaya dapat dapat maimbestigahan niya ng gobyerno, pati yung eskwelahan, no? Baka nga na brainwash na ng mga Chekwa, ng mga Chinese. Kasi nga talagang nagmamanman yung mga Chinese sa atin, no? Kung paano tayo sakupin. Kaya ang dami kunyari nag-aaral ng mga estudyante ng mga Chinese diyan sa Cagayan. Pero yung Cagayan nandiyan yung EDCA, no? Nandiyan EDCA, kaya malamang mga spy yan. Yun, okay, no? Okay, so kung nagustuhan niyo mga ganito mga reaction video, please subscribe sa ating YouTube channel, kay Master Jet TV. Okay? So, okay.